Okay, ito po yung part 2 ng video natin na kung saan may kinalaman sa resulta ng Tay Kami Naman campaign na kung saan binuhos nila ang kanilang energy, ang kanilang lakas, ang kanilang resources para kumalap ng mga perma para idulog nila yon ipresenta sa Korte Suprema, no? Pagdating po sa writ of habeas corpus na petisyon ng kampo ng mga Duterte na may kinalaman doon po sa pagkakaaresto kay Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Dapat hindi sa Korte Suprema nyo yan, no? Dinala. At hindi rin sa ICC kasi wala pong saysay ang perma na yan. Now, yung ipinagmamalaki ninyo na popularity ng mga Duterte, noon lang yun. Ngayon hindi na. Actually, kasama po ang lahat ng mga sumusuporta sa aking channel at sa iba pang mga channel, bumuto rin kay Sara at sa kay Digong. Binigyan din namin ng pagkakataon ang mga sarili namin na pagkatiwalaan siya na mamuno. Pero sa punto na ito, wala namang problema, no? Kung pinangalandakan ninyo ang popularidad ng mga Duterte, pero sa mali po na pamamaraan. Now, pag-usapan natin itong dalawang maleta na karga-karga ni Robin Padilla, na akala ko nga, mas bagay ata si Robin Padilla magiging kargador kaysa sa senador. Ops, huwag kayong magalit ha. Kasi, yun naman talaga, may mga disagreement man talaga against kay Ruben Padilla, mayroon din pong magkakagusto sa kanya, pero sa ipinakita niyang pagbuhat-buhat ng maleta, mas bagay po ata sa kanya ang pagiging kargador kaysa si senador ng Republika ng Pilipinas. Yung mga kasama ni Ruben Padilla na nagdala ng 304,000 na perma sa Korte Suprema, sila po yung mga tao na ginagamit lamang ang pamilya Duterte. Gaya ng nauna kong video, sinasabi ko na po yan. But by the way, meron naman pong naghahangad na mga kababayan natin na sana daw ay makarating ang pagpapapirma sa kanilang mga lugar. Kung talagang determinado ang organizer ng Tay Kami Naman, di ba dapat inikot nila ang buong Pilipinas? At take note, dito pa lang sa Davao, bakit hindi nyo nalang binuhos ang inyong signature campaign sa Davao? Almost 1 million ang botante sa Davao. Ipagpalagay natin 600,000 lang. Bakit hindi pa nagkaroon ng 600,000? Nandyan naman sa Davao. Bakit hindi kayo pumunta ng General Santos City, ng Sultan Kudarat Province, ng South Cotabato, ng North Cotabato, ng Cotabato Province, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao City? Bakit hindi po ninyo naabot ang 1 milyong perma or 5 milyon o 10 milyon dahil po sikat man kaya ang mga Duterte? So huwag kayong magalit kung kinakomentaryuhan lang namin kasi magtatanong kami, 32 milyon ang botante ng mga Duterte. At take note, ipinagmamalaki ninyong popular si Sara Duterte. Diba sabi ninyo, ang performance and trust rating ni Sara Duterte ay milya-milya ang layo laban po kay Pangulong Bongbong Marcos, na hindi naman po dapat natin ikumpara ang resulta ng performance at trust rating between Sara Duterte and PBBM. Now, balik tayo. Anong nangyari sa mga tao, sa mga taga Davao? Anong nangyari sa mga taga Davao at bakit hindi man lang umabot sa 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, hanggang sa mag-10 milyon? Sabi nga ng mga vlogger ng mga DDS, 50 million kayang-kaya sa 2028. Sipa dapat, hindi na natin hintayin yung 2028. Ito na yung panahon na ipakita ninyo sana ang inyong suporta kay Rodrigo Roa Duterte para nang sa ganun, makabalik siya sa Pilipinas kung may merito ba o relevance ba or importance ba yung signature campaign po ninyo. Actually, ang talo dito ay ang mga Duterte.
Dahil sinampal ng katotohanan ang mga Duterte Dehan supporters, lalong-lalo na itong mga organizer ng signature campaign na hindi man lang nakaabot ng kalahating milyon. Samantalang ipinagmamalaki nila na kaya nilang makakuha ng 50 million votes sa 2028. Na kung talagang mahal ninyo si Rodrigo Duterte at pansamantalang makalabas sa International Criminal Court, bakit kahit mga taga Davao hindi po ninyo nakuha ang malaking bilang ng perma? May something wrong dahil sobra ninyong binenta si Sara na kahit na hindi na masarap, binalutan nyo lang ng napakagandang packaging. Pero ang quality ng produkto, hindi po kontento ang bumili. So kasalanan nyo yan, mga Duterte Dehan supporters. Huwag kayong magalit kung mayroong kumukomentaryo dyan sa kinalalabasan ng inyong Tay Kami Naman campaign. Dapat nyong tanggapin na yung Tay Kami Naman signature campaign ay natalo ng Tay, dyan ka na lang forever and ever. So pasensyahan tayo. I-market nyo si Sara. I-kampanya nyo si Sara. Pero itong resulta na ito ay patunay lamang na yung signature campaign para sa pansamantalang paglaya ni Rodrigo Roa Duterte sa ICC, wala pong importance yan. Wala pong relevance yan. Kasi pwede nga namin magtanong, nasaan ang 32 million supporter ng mga Duterte? At bakit ganyan kababa sa loob ng 4 na buwan? Yan lang ang inyong nakayanan. No wonder na kahit anong panawagan ninyo na punuin ang EDSA, wala pong nangyayari. Kaya kahit na anumang balak ninyo, sirain, pabagsakin ang administrasyon ni PBBM, hindi kayo nagtatagumpay. Dahil po sa kayabangan ninyo. Now ngayon, yung sinasabi ninyong mataas ang performance at trust rating ni Sara at ang trust rating ni Rodrigo Roa Duterte bago siya bumaba sa pagkapangulo, yan, hindi makatotohanan ngayon. Dahil sawa na ang mga tao. Galit na ang mga tao sa mga Duterte. Mga vlogger na lang at kayo-kayo na lang na mga DDS ang mga naniniwala. Do not attack me. Always ask yourself, bakit gumuho ang political career ng mga Duterte? Dahil yan sa inyo na mga Duterte Dehan supporters. Aaminin ko, hindi man lahat, pero karamihan. Dahil masyado ninyong binulatik ang sambayanang Pilipino. Alam nila kung ano ang totoo. Kaya dapat nyong tanggapin na yung mga bumawi ng suporta kay Sara Duterte, yan ay ang sumuporta sa kanya noong 2022 elections. So, tanggap-tanggap na lang pag may time na si Rodrigo Duterte ay isa lang lamang pong alaala na hindi alalahanin ng mga galit sa kanya. Dahil po sa kanyang kagagawan. Kaya nawala ang tiwala at pagmamahal at suporta ng karamihan sa ating mga kababayan.